Nagkaroon ng katarungan yung pagpapapatay ni Duterte sa anak ko. Naiyak sa tuwa si Nanay Teresita nang mabalita ang inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang anak niyang si Jonald, isa sa mga napatay sa war on drugs matapos barilin sa Payatas, Quezon City noong November 27, 2016. Pero hindi niya alam kung dahil ba sa sumbong sa droga, kaya pinaslang ang anak. Sinundo na lang po ako sa bahay na yung anak ko nakatiyaya na sa kalsada. Dito po siya sa harap ko po naputulan ng hininga. Hindi naman lumaban yung anak ko naglalakad lang sa kalsada Puro likod ang tama. 3 pulis daw ang bumaril. Sobrang sisi po. Sobrang sisi. Sobrang sisi na binuto ko si Duterte. Kasama ni Nanay Teresita ang iba pang kaanak na mga napatay noong drug war na dumalo sa isang misa sa Payatas na layong ipagpasalamat ang pagkakaaresto kay Duterte. Pagbayaran niya lahat yung mga dapat pagbayaran niya. Dahil yung mga tao doon, pwede naman ikulong yun kung dapat hindi niya pagpapatayin. Nasa hiwalay na misa sa Sacred Heart Parish naman ang tiyuhin ni Kian de los Santos, ang 17 anyos na ayon sa mga saksi ay kinaladkad ng mga pulis at kahit nagmamakaawa na ay binaril kinalaunan sa kanilang anti-drug operation. Yung aking ang pamangkin hindi nga nadala sa korte. Ang daming akusasyon na binato noong pinatay ito. Mapalad ang ating Pangulo dahil mabibigyan siya ng pagkakataon na ipagtanggol ang kanyang sarili. Sabi ng isa sa mga abogadong tumutulong sa paghabla kay Duterte, nangangalap pa rin ng impormasyon ang ICC. Investigation pa rin. Okay. Itong stage na to, hindi pa siya kaso. Inimbestigahan kasi ngayon, sino ang may kasalanan. Ang hinihingi ng ICC ay impormasyon. Okay. Kung kaya niyang pumunta doon at ibigay yung impormasyon na tama at hindi magsisinungaling lang o magde-deny lang, ay uusad tayo. Nagdiwang naman sa welcome rotonda ang ilang militante at mga naulila sa drug war. May mga motorista namang nagpakita ng suporta sa dating Pangulo. Nagtipon-tipon naman sa Davao City ang iba pa niyang taga-suporta para kondenahin ang kanyang pagkakaaresto. Dismayado rin ang mga kaanak at kaalyado ni Duterte sa pagkakaaresto sa Pangulo. Si Senador Bongo ni hindi raw nakalapit sa Pangulo nang sunduin sana sa NAIA kasama ang mga doktor at ambulansya. 80 years old na po siya. Kailangan talagang bantayan. Hindi rin daw siya pinapasok kahit noong sinundan ni Go si Duterte sa Villamor Air Base. Nabigo rin daw ang partner ni Duterte na si Hanilet Avancenia. Maski noong babae ni Avancenia ang mga sundalong bantay. Notary lang yun naman. Yun po sir ang instruction. Na-erase ko na po yung concern sir. Unfortunately po sir, yun ang instruction sa amin sir. Yung document lang po na kinukuha, yun lang po yung dadalhin. Puna ng anak niyang si Davao City Mayor Baste Duterte, pinagkaitan ng atensyong medikal ang kanyang ama na tila tangkang pagpatay. Pinilit pa raw nilang sumakay si Duterte sa isang eroplano na hindi alam kung saan ang patungo gamit ang warrant ng International Criminal Court. Ang iba pang mga kaalyado ni Duterte naghain sa Korte Suprema ng petisyon para pigilan ang pagsunod ng Pilipinas sa ICC at sa pagpapatupad ng warrant nito laban kay Duterte. Since the Philippines is no longer a party to the International Criminal Court, then it has no business anymore cooperating with such body, including the International Police, Interpol. Hiniling din nila ang pagpapalaya kay Duterte at iba pang konektado sa ICC investigation. Naraffle na sa SC ang petisyon. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng mga respondent. Ang China naman, nagbabala laban sa pamumulitika ng pagkakaaresto ni Duterte. Iginiit din nila na dati pa nilang sinusulong na mag-ingat ang ICC sa paggamit ng kapangyarihan nito at iwasan ang anilay double standards. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.